Usapan din po natin, nagwawala po sa galit, no? Ito pong si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, dahil ang tagal niya na raw po sa Senado. Ngayon lang may nag-leak sa kanilang tinatawag na executive session. Nagalit po si Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo kung bakit? Sabi ni Jinggoy, etong mga pinag-usapan natin, yan palang tungkol dyan, no? Sa executive session pala yan. For the first time. Sa executive session ng Senado at saka kahit na ng Kongreso. Alam niyo po, wala nakakalabas doon, no? Wala nakakalabas doon pag sinabi po ng Senado na executive session. Lihim po 'yun para sa kanila lang. Tinalakay po doon. Galit na galit po si Jinggoy. Bakit nyo nilik sa media? Yung akala natin, kwentuhan lang, yung pala, pinag-usapan talaga yun. Sa executive session po, bawal pong ilabas yun. Maliwanag po yung rules. Sino mang senador, na nagpatunayan na nag-leak nung pinag-usapan nila sa executive session, pwede pong matanggal sa pwesto. Sa botong 3/4 ng Senado. Ganun po kalala yun. Yung paglabag na yan. Teka lang, nagtataka lang ako. Sabi ni Jinggoy, inulit-ulit niya. Ang tagal ko ng senador. Matagal na tayo nag-executive session. Wala nakakalabas kahit na ano. Ngayon lang. Ngayon lang? Teka muna. May mga bago bang senador na ngayon lang naging senador? Wala akong maisip. Di ba? Putya, grabe yun. Delikado po yan kasi alam niyo po mga pinag-uusapan dyan, mga confidential. O, tignan nyo confidential. Ibig sabihin, bawal malaman ng marami. Bawal malaman ng, bukod sa mga senador, wala na dapat ibang makaalam. Kaya iimbestigahan po nila to. Yung kinunan natin ng source kanina na politiko, isasalang nila sa Senado kung saan nila nakuha yung source nila. At pag senador po yan, pwede po nilang isalang yan by 3/4. Pwede po matanggal yung senador na yan. Kasi mga pinag-uusapan po dyan sa executive session, mga mga talagang pwede pong makasira sa bayan, pwede pong ikabagsak ng Pilipinas, no? Katulad niyan, galit na galit sila. Pinag-usapan lang natin yung executive, paano na palabas. So, totoo po yun. Meron talagang mga senador na gustong ibalik yung confidential fund. Hindi na po yan. Katapusan ng mundo. Hindi na po biro yun, no? Yung executive session ay ilik na sa media. Wala na po ngayon. Sabi nga ni Senator Bato, isa sa kanyang mga reaction dun, mahirap na po ako, parang ayaw ko na magsalita sa executive session. Meron palang naglilik, no? Nung mga pinag-uusapan natin ay pwede na palang iparating ngayon sa media. Kaya talagang maling-mali po yun, no? Kasi marami po sa executive session, pag yung mga delikado po, yung pag nalaman ng kalaban, maaari pong ikabagsak ng Pilipinas. Pucha, doon po pinag-uusapan. Kaya mga humihingi, teka lang po, executive session na lang po, doon ko po sasabihin ng lahat. Yung pala, pwede na yung ilik. Hindi po pwede yun. No? Anong uri na ng Senado? Ayan po. Tapos parang lang si Zubiri, parang clueless siya kung ano yung gagawin. Dapat magalit siya, mas galit pa si Jinggoy. Iba nasa isip ni Zubiri kung paano siya susunod na. Anyways, mukhang yung pag-asa natin na mawala, mabalik yung confidential fund, hindi natin alam kasi kung yun na yun, kung siyam lang di ba? Kasi kung may iba pa, dapat sinabi na Kaya hindi po natin wala na pong tiwala sila sa isa't isa.
isa po sa kanila naghudas. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Hindi na natin alam. Pero delikado po yun. Traidor na pala. Mas malupit po yun. No? Traidorin mo yung kapwa mo senador. There was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. In fact, we had an executive session. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years. And this is the first time that I encountered a scoop or a leakage. I do not know. I do not want to name names. This is a violation of our rules. And the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc., of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of Education, but all security or civilian agencies na merong confidential and intelligence fund. Mr. President, on the list, Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingo Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light, and I condemn this. And I take offense on this. Nakalagay pa, Senator Pia Cayetano is said to be supportive of reinstating Duterte's confidential funds if she can justify the need for them. This is not true. And I hope Senator Pia Cayetano will agree with me. Section 129 of our rules, Mr. President, it states here, and I quote, any senator who violates the provisions contained in the preceding section may, by a 2/3 vote of all the senators, be expelled from the Senate. And if the violator is an official or employee of the Senate, he shall be dismissed. The President, as well as the senators and officials and employees of the Senate, shall absolutely refrain from divulging any of the confidential matters taken up by the Senate, and all proceedings which might have taken place in the Senate in connection with the said matters shall be likewise considered as strictly confidential until the Senate, by 2/3 vote of all its members, decides to lift the ban of secrecy. Chismis yan or gossip yan. Walang problema sa kanyan. Ang problema, bakit or paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin kahapon. Yes. That is, for me, that is the most important thing. Number one, Mr. President, it creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. So pangit po, 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Number two, it tarnished the image of the Senate. 24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwedeng nag-leak. If indeed, it was leaked by any member of the Senate. Kung ang nag-leak naman noon ay empleyado na nandoon sa loob, well,
As a police officer, former police officer, Mr. President, I can vividly recall kung sinong nandoon sa loob. Dalawang staff ni Senator Angara. Mavic, Oh, Attorney Mavic. Attorney Mavic. At may isang kasama si Attorney Mavic na babae. So, apat silang nalaman ko na nandoon sa loob. Magprangkahan tayo dito. Dapat we have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisend tayo ng stern warning sa kanila, kundi the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Ang sa akin lang, ma-preserve yung ating reputasyon as a Senate. Hindi po maganda yung hindi tayo magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. Mr. President, I support the call of Senator Jingo Estrada that yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is not a laughing matter. This is serious. Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Sila lang nag-uusap, maglilik pa doon sa media. It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Masyadong akong dismayado.